Pag-usapan naman natin ngayon, eto pong si Boyeng Remulla at saka si Trillanes. Okay? Now, sinasabi ng iba, marami ho kasi nakita ko mga post na dapat daw ay appoint ni PBBM si Boyeng Remulla dyan sa Office of the Ombudsman, kaya sinusubukan na si Boyeng Remulla, di ba? Tapos ah, kinabasa ko nga kanina, nag-apply daw si Boyeng. Wala pa akong idea kung nag-apply si Boyeng, no? Wala akong na-search. Kasi hindi ako nag-search. Pero kung nag-apply po si Boyeng Remulla, well, that's good for him, di ba? Bilang isang abogado, requirement naman kasi doon, ang sinasabi po rito sa ombudsman, dapat daw po ay member po ng bar. Abogado siya, member siya ng bar. Di ba? So, kwalipikado po. Plus yung extensive years niya dyan sa pagiging abogado. So, pwede ho siyang pumasok. Now, ang problema lang po dito kay Boyeng Remulla, hindi ho ba meron siyang pending case dyan sa ombudsman? Sabihin na nating hinarang ni Amy Marcos. Di ba? Excuse me. Meron pending case kasi itong siya ox na ox yan si Boyeng. Yun nga ang problema, may pending case yan. Ayan, nag-apply si Boyeng, thank you. And shoutout po sa inyo, Daddy Junior TV. Magandang umaga po. Yan. Now, going back, magiging conflict po kasi ito eh. Magiging conflict of interest ito. Kasi may pending case ka, tapos ikaw yung gagawing ombudsman. Tapos yung kaso mo, ano mangyayari doon? Madismiss yun. Di ba? Magiging malaking question agad yan sa ombudsman. Naalala nyo yung ginawa ni Amy? No, talino talaga ni Amy, no? Siguro naaamoy niya, nararamdaman niya na mukhang delikado ah. Mukhang kapag ka nawala na tong kasi yung ibang vloggers po ang daldal nun eh. Yung ibang vloggers, ang daldal, yung ibang mga loyalista, sobra daldal. 'Di ba? Post dito, dapat ang dapat na gawin ng susunod na ombudsman ipalit si Boyeng Remulla. Para pag alis ni Martires, pasok agad si Boyeng. Ako, patay tayo. Natunugan yata ni Amy Marcos, hindi ho ba? 'Di ba? Pinadalhan ng kopya o personal na dinalhan ng kopya ang Office of the Ombudsman ng kanilang investigation tungkol dun sa pag-aresto kay Duterte. At yun pending pa. Mabilis ding inaksyonan ng ombudsman. So ibig sabihin may cognizance na kaagad ang ombudsman doon sa ayaw mang amining reklamo pero gano'n na rin po ang dating doon. 'Di ba? No. Kaya yan ho ang isang magiging hadlang diyan kay Boyeng Remulla. Humina yung audio? Hindi naman siguro. Hello. Hindi naman. Okay, now, isa pang punto ko rin dito. Ano yung case ni Boyeng Remulla? Yung final ni Amy Marcos sa kanila na kaso. Kasama niya ron ang hindi lang isinama si PBBM because of his immunity. Si Boyeng Remulla, si General Torre, tsaka yung DIL, yung kapatid niya, yung DILG secretary. Kinasuhan din yon. Ito ba pa? Ang hindi lang nakasama doon si PBBM at saka etong si Gibo Theodoro. Yun lang mga hindi nila naisama. Tapos pinagpapaliwanag. 'Di ba? Ngayon, isa pang rin dito, naalala ko lang ngayon, naalala niyo yung kaso ni Bantag. Sabihin ko sa inyo, hindi po ako naniniwala na si Bantag po ang dapat na pangunahing suspect sa pagkamatay ni Cather Silapid. Bakit? Ang basihan po kasi ni Boyeng Remulla, I find him biased protecting Duterte nung mga panahon na yon. Early days ng
Marcos Jr. administration, itong panahon ni PBBM, masyado silang overprotective kay Duterte. Hindi ba di ba? Ang pagkamatay ni Percy Lapid, ang sinabi ni Boying Remulla noon, iniimbestigahan nila lahat ng mga binanata ni Percy Lapid. Now, tama naman po na doon po kunin yung lead, di ba? Umabot ng 150 po yung person of interest. That's perfectly fine, di ba? Ngayon, ang nangyari ito, si Bantag, 2 beses lang binanatan ni Percy Lapid. Doon po sa tinatawag na the Cinderella Man ng Department of Justice. Tapos yung sasakyan na ginamit din doon sa pag-video na sinasabing mansyon ni Bantag, iyon pala nirerentahan lang pala yun. At hindi po mansyon, kaliit-liit eh. Puti lang yung bahay pero hindi mansyon. Napasok din ni Katunying yun, di ba? Masikip yung bahay na mukhang mansyon pero maliit para sa mansyon, and then yung mga sasakyan doon ng mga anak ni Bantag at yung karamihan doon ay sa Bucor. Pero ang tanong ito, nung si Duterte na po ang nailagay doon sa pinakapangunahin na suspect, bigla po niyang inalis si Duterte. At ang naiwan po ron si Bantag na yung tinuro. Sabi nung isa kanina, si Bantag, si Bantag daw ito. Si Bantag lang ang inutusan ni Digong, 'di ba? So kahit ganun man po, sabihin man natin totoo, si Bantag kunwari wala tayong kasiguraduhan, walang sapat na ebidensyang si Bantag ngayon ang inutusan ni Digong. Bakit? Hindi po kasi inimbestigahan nila Boying si Digong. Wala pong tapos wala hong tamang pag-iingat doon kay Villamor. 'Di ba? Tsaka yung sino ba yung namatay doon? Villamor ba 'yon, yung sa kulungan? Parang ang nangyari talaga, everything was a stage para mailihis na hindi na maimbestigahan, na mailabas pa ang katotohanan, sapagkat yung mga tao na mayroong direktang kinalaman sana, naku po, nangamatay. 'Di ba? Ito pa masakit. Kinuha nilang mga witnesses, yung mga gang leaders doon sa kulungan sa Muntinlupa na may mga hatol na 40 anyos ang binubuno. Nagsiamin. Kano tayo nakakasigurong yung mga yun ay mapagkakatiwalaan? Kahit naman po yung mga yun ay umamin sa kanilang partisipasyon daw, ang hatol po sa kanilang parusa ay 8 years. So kung binubuno mo ang 40 years, hatulang ka ng halimbawa nakaka 5 years, 10 years ka na, hatulang ka ng 8 years, useless yun. Bubunuin mo yung kasabay ng 40 years mo. Pagtapos ng 40 years mo, lalabas ka. Hindi idadagdag yun. Di ba hinatulan nga agad yun? At saka ito pa, bakit hindi hinuhuli nila Boying Remulla si Bantag? Dahil ba kapag ka nahuli si Bantag, magkakasiwa-siwalat dito, mauungkat na naman, magkakaroon ng malalimang investigasyon dyan. Yun lang ang malaking tanong ko rito. Bakit biglang, kahit tanong yung Sigaw Philippines, sakatuto kami nung kay Bantag Di ba? Bakit biglang inalis ni Boying Remulla sa person of interest si Duterte? Ito naman ang tanong ko. Bakit si Duterte dapat ang main suspect doon? Doon po sa kanyang argumento binanatan ni Percy Lapid. Si Duterte araw-araw yun. Maya-maya yun, binabanatan ni Percy Lapid yun with accuracy pa. Ang banat ni Percy Lapid, di ba? Nangyayari nga ngayon yung mga futuristic na contents ni Percy Lapid kung anong gagawin ng mga Duterte kay BBBM. Nung kasing mga panahon na yon, bias pa sila Kampi pa sila kay Duterte Iniingatan pa nila yung matanda dahil sa takot nila sa politika, sa kanilang baka mawalan ng suporta. 'Di ba? Kaya nako hindi ho pwede si Boying Remulla diyan. Conflict of interest, may pending case siya doon. Pangalawa, meron na siyang bahid ng pagkabayas diyan sa Department of Justice. 'Di ba? Isa pa ho na dapat po ang hawak diyan sa ombudsman hindi po politiko. Kasi tingnan niyo sino ho ba ang nai-issuehan palagi ng
graft and corruption. Politiko. 'Di ba? Mga public officials elected at saka yung mga appointed. So kung ang ilalagay mo diyan ay isang politiko, ano mangyayari doon? Ang tendency po diyan magkampihan 'yan. Ayoko naman na ang masisira rito ay ang administrasyon, si PBBM. Marami hong pwedeng ilagay. Ang dapat pong ilagay dito sa ombudsman ay hindi po politiko. Dapat yung meron talagang proven integrity sa larangan po ng pagsusulong ng hustisya. Di ba? Dapat po ganon. Ba't nandiyan si Trillanes? Ano pong dahilan? Si Trillanes, ito re-reveal ko na sa inyo, siya ho ang kauna-unahan, kung di ako nagkakamali, inofera ni PBBM ng posisyon bilang mag-NBI. NBI director. Siya dapat. Alam niyo ba kung ba't hindi ho nangyari? In-offer sa kanya yun ni PBBM. Ang sabi ni Trillanes kay PBBM ay, ayoko po, kasi mapopoliticize lang ang NBI. Politiko ko eh. Siyempre, isipin ng mga tao napopolitika, di ba? Sabi ni hindi, iba na yan. Kapag kayong may nagawa ba sa mga Duterte, ibang usapan na yan. Di ba? Sabi niya, si Martires hindi naman politiko. May nagawa ba siya sa mga Duterte? Wala. Wala. Pag Duterte, pinoprotektahan niya. Di ba? Isipin mo yan, ha? Hindi pa ho politiko si Martires, pero protector na. Di lalo na. Kapag politiko ang nilagay mo dyan, di ba? Magkakaleche-lechehan. Bakit? Pagkakapwa politiko, sige, tirahin mo ako pag hindi ko nirbil ang mga kalokohan mo. Di ba? So problema hong malaki yan. Gusto ko yung paninindigan ni Trillanes kung bakit nga inatrasan. Ayoko rin kay Coco Pimentel, he is a politician. Pwede pa ho dyan si Lorna Kapunan. Gaya nga sinasabi ni Sir Carlos Maglasang. Di ba? Dapat ganon. Eto nga, yung ginawa ni Duterte kay Carandang, wala pong jurisdiction si Duterte kay Carandang. Wala, sapagkat yan, ang kapangyarihan lang ng presidente sa ombudsman, mag-appoint ng ombudsman, and then doon sa proseso ng mga deputy ombudsman, sila na po yung ron. May mga iba pang kasama dyan na pag-a-appoint ng mga deputy. Pero pagdating sa pagpaparusa, hindi po siya. Ang walang kinalaman ng presidente, pero grabing brinaso yan. Attorney Bueno, pwede din. Pero again, kailangan pong makita kasi rito yung naging track record ng tao sa paglaban sa korupsyon. Okay, yun po yung dapat. Abangan po natin. Alam ko sa 27 yata, maglalabas ang Judicial and Bar Council ng listahan nila kung sino yung kanilang inire-recommenda. Gusto ko yung yung paninindigan diyan ni Trillanes. Isipin mo, offeran ka ng NBI. 'Di ba? Pagkakataon mo na para gumanti ka kay Duterte. 'Di ba? Pero hindi niya ho tinanggap. Bakit? Kasi nga po yung mapopolitika. Yes, yung Pau chief si Acosta. Pwede rin ho 'yan. Diyan sa ombudsman. Nakita niyo naman yung paninindigan niyan. 'Di ba? Mga ganyan po dapat. O kaya kung po pwede pa si Justice Carpio. 'Di ba? Yung talagang may mga legal luminaries natin. Yun po dapat, but not a politician, for God's sake. Okay? Yun po yung ko dyan. Inamin din nila sa kanya sa silang pumatay kay Jun Pala, Soto si Digong, at malamang po yun, hindi po tayo pwede ng presumption. hindi po pwede, sa korte hindi po tinatanggap yung presumption ng yung malamang. Diba? Sa akin lang, sana maging maayos agad doon si Boying Rimulya. Yun ang kaduda-duda talaga ron. Explain niya yan. Bakit biglang inalis niya doon sa persons of interest sa pagkamatay ni Percy Lapid? Yung araw-araw na binabanatan ni Percy Lapid, walang iba kundi si Digong. Tapos ang naging primary, itong 2 beses lang binanatan, isang July, tsaka isang October. Wala na.
Tapos siya pa yung nag-provide ng sasakyan na ginamit para ispayan yung bahay yung bahay at mga sasakyan ni Bantag. Tapos itong nakakapagtaka, lahat nahuli na yata pero bakit si Bantag hindi pa? 'Di ba? Bakit nakakatakot ba pag biglang nagsalita? Kasi ungkat talaga ang malalimang investigasyon diyan. So ako, I go for Acosta o kaya naman po kay Attorney Lorna Kapunan. Yan, yan po, o kaya naman, yan mga yan. Dalawang yan ang pangunahin para sa akin na pwede po dyan sa ombudsman. Hindi ho pwede kasi dapat ang politiko dyan eh. Sige, kung gusto niyo ng politiko, I'm sure maraming vloggers ang nagsusulong kay Boying. Sige, kung gusto niyo ng politiko, payag kayo sa BIR, ilagay po natin politiko rin. Tapos sa Korte Suprema, ilagay po natin politiko rin, katulad ni Hilario Davide, isang dating politiko, dating mayor ng Cebu City, kung daw nagkakamali. Ano nangyari? Anong ginawa niya kay ERAP? 'Di ba? Hindi naman nag-resign sa ERAP, pero sinabi niya nag-resign sa ERAP. O di hindi nabawi ni ERAP yung pwesto niyang binakasyonan niya lang. 'Di ba? Kaya po, kapag politiko, nako, hirap na. Kailangan ingatan po natin. 'Di ba? Sabi ni King Fixer, ayoko kay Remulla na maging ombudsman, 'di ba? Okay, so iwan na muna natin ito. And again, sana po maging katulad po ng paninindigan nila, maging katulad ng paninindigan po ni Trillanes.